Sa mundo ng modernong digmaan, hindi lang baril o missile ang labanan. May tahimik na battlefield, walang putok, walang pagsabog pero deadly. Ito ang electronic warfare. Ang electronic warfare ay ang paggamit ng electromagnetic spectrum upang makontrol, malito, o sirain ang enemy's electronic system, lalo na ang radar, communication, at missile guidance. Sa madaling salita, ito ang invisible battlefield, kung saan ang impormasyon at signal, ang pinakamahalagang armas. Sa Pilipinas, matagal na tayong nahuhuli sa larangang ito. Pero nagbago na ang kwento. Sa unang pagkakataon, may barko ang Philippine Navy na may kakayahang makipagsabayan sa modern electronic warfare. Ito ang BRP Miguel Malvar, isang frigate na hindi lang puro bakal at missiles, kundi high-tech na command center sa gitna ng dagat. Ang BRP Miguel Malvar ay may fully integrated electronic warfare at electronic countermeasure system na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na i-detect, i-classify, at kontrahin ang mga banta bago pa man ito makarating sa barko. Isa itong malaking pag-angat para sa ating Navy, na dati ay nakadepende lamang sa basic radar at mga analog equipment system. Ngunit ano ba talaga ang mga equipment na mayroon siya? Una, meron itong radar electronic support measures, at communication electronic support measure systems mula sa Elbit Systems, na espesyal sa pagdetect ng mga electromagnetic signals, mula sa radars ng kalaban hanggang sa komunikasyon nila. Pangalawa, mayroon itong Thermosy Guard decoy launchers, na naglalabas ng mga chaff at flares upang lituhin ang mga papalapit na missiles. At pangatlo, ang lahat ng ito ay pinagsama-sama sa isang Integrated Combat Management System, ang Naval Shield CMS, na parang utak ng barko. Kung titignan natin, ibang klase ang laban na ito kumpara noong mga nakaraang dekada. Dati, kapag may kalaban, makikita mo sila, maririnig mo ang putokan. Ngayon, pwedeng walang makita, walang marinig, pero sa pamamagitan ng electronic warfare, nakikita at naririnig mo ang kanilang mga electronic footprints. At dito nagsisimula ang tunay na labanan. Sa rehiyon ng Indo-Pacific, ang electronic warfare ay isa ng pangunahing bahagi ng military strategy. Sa mga bansang gaya ng China, Vietnam, Malaysia, at iba pa, ang kanilang mga navy ay may mga advanced na electronics warfare systems na kayang mag-jam ng radar, maniktik sa komunikasyon, at kontrolin ang flow of information sa digmaan. Dati, naiwan ang Pilipinas sa teknolohiya. Pero ngayong may Miguel Malvar class, unti-unti na tayong sumasabay. Pero kahit moderno, may tanong, sapat ba ito? Ayon sa ilang defense analysts, wala pang full-scale active jamming system ang Miguel Malvar. Ang kanyang electronic warfare system ay mostly defensive. Limited pa sa radar signal detection at deception. Wala pang cyber electronic warfare, o unmanned aerial vehicle disruption capability. Kung sabayan mo ang barko ng mas advanced na kalaban, halimbawa, isang Chinese Type 052D, baka madahado pa rin tayo sa electronic spectrum. Kaya't ang tanong, ano ang susunod? Sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program, target ng Navy na kumuha ng mas advanced na frigates. Inaasahang magkakaroon na ng active jammers, AI-assisted EU threat processing, cyber electronic fusion, at 360 degrees layered electronic warfare defense. Pinagpipilian ngayon ang mga design mula South Korea, Spain, at France. Mga frigates na hindi lang kayang makipagbarilan, kundi kayang makipaglaban sa di nakikitang mundo ng signal at impormasyon. Kung matutuloy ang mga ito, maaaring sa unang pagkakataon, makakapasok ang Pilipinas sa elite club ng electronic warfare-capable Navy sa Asia. Pero sa likod ng lahat ng ito, ay ang katotohanang hindi lang teknolohiya ang kailangan, kundi political will, budget, at training. Ang EU warfare ay hindi madali. Mahirap itong i-maintain, at walang silbi kung walang sapat na personnels para gamitin ito ng tama. Ang tanong, handa na ba tayo sa invisible war? At kung darating ang oras na kailangan nating gumamit ng electronic weapons, sino ang mas mabilis? Sino ang mas matalino? Ang BRP Miguel Malvar ay simula pa lang. Isang barkong kayang marinig ang kalaban, kahit hindi ito makita. Pero kung gusto nating protektahan ang ating karagatan, hindi sapat ang makita.
Kailangan nating marinig ang tahimik na banta. Kailangan nating maging mas maingay sa electronic spectrum. Para mas maunawaan natin kung gaano kaimportante ang electronic warfare, balikan natin ang ilang tunay na pangyayari sa mundo, mga insidente na nagpapakita, kung paano na ang laban ay hindi na lang sa dagat o lupa, kundi sa ere, sa frequency, at sa data. Taong 2024, sa Black Sea, isang warship ng United States Navy, ang USS Donald Cook, ay binisita ng isang Russian Su-24 bomber. Walang dalang bomba, walang missiles, pero ang dala nito ay isang powerful electronic jamming system. Sa ulat ng mga opisyal ng Amerika, lahat ng sensors ng barko ay biglang nag-blackout. Hindi nila makita ang eroplano. Hindi nila maramdaman ang paligid. Parang bulag at bingi ang buong barko, sa gitna ng international waters. Isang jet, isang jammer, at naparalyze ang isang buong destroyer. Ganito kalupit ang electronic warfare. Sa gitnang silangan naman, ginagamit ng Israel ang kanilang mga electronic warfare drones, upang i-disable ang signal ng mga missile ng Hamas at Hezbollah, at mabulag ang guidance systems nito. Ang resulta, ang mga missile ay nawawala sa target. Tumatama sa disyerto. Hindi na kailangan ng interceptor, sapat na ang smart signal disruption. At sa Ukraine, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming Russian missile strikes ang nagmintes, ay dahil sa Ukrainian electronic warfare systems na gumagamit ng deception at spoofing upang lituhin ang GPS ng kalaban. Hindi lang ito science fiction, ito ang bagong realidad ng labanan. Ngayon, bumalik tayo sa Pilipinas. Sa West Philippine Sea, bawat araw ay electronic battle, invisible, tahimik, pero patuloy. May mga ulat na ang Chinese Coast Guard at PLA Navy ay gumagamit ng radar spoofing at communication interference para lituhin ang ating mga patrol ships. May mga pagkakataong biglang nawawala ang GPS signal ng mga barko. Ang iba, biglang hindi makatawag sa command center. Coincidence ba ito? O bahagi ng electronic dominance strategy ng kalaban? Sa ganitong konteksto, lalong naging mahalaga ang pagkakaroon natin ng barkong gaya ng BRP Miguel Malvar. Sa ngayon, ito ang pinaka-advanced na sandata natin laban sa invisible threat. Pero malinaw din na ito'y simula pa lang. Isang paalala na ang susunod na digmaan ay hindi lamang laban ng armas, kundi laban din ng kaalaman, signal, at teknolohiya. Kaya kung magpapatuloy ang modernization ng Philippine Navy, kailangang hindi lang tayo tumingin sa ganda ng disenyo ng barko, sa haba ng range ng missile, o sa kalakasan ng main gun. Kailangan nating tanungin, ano ang kakayahan nitong marinig ang kalaban, malito ang kalaban, at lumaban sa isang digmaang hindi ng bala at missile. Ang susunod na henerasyon ng Philippine warships ay kailangang magdala hindi lang ng armas, kundi ng katalinuhan. Artificial intelligence, cyber shield, active jamming, drone warfare, integrated intelligence. Ang BRP Miguel Malvar ay nagsilbing unang hakbang. Ngunit kung gusto nating tunay na maging handa sa kinabukasan, dapat tayong maghanda sa isang bagong uri ng digmaan. Tahimik, mabilis, matalino. Ito ang electronic war, at ang Pilipinas, kailangang matutong makinig, at gumanti ng tahimik.